Kung gaano kamahal ng Diyos ang bawat isa po sa atin. Kaya nga, ang mundong ito ay hindi pa nagugunaw. But this world, okay, ang mundong ito po'y talagang mawawala. It is biblically. But God's mercy, no, ang kahabagan po ng Diyos ay patuloy na nananatili sa ating kapanahunan ngayon. Okay? Kasi kung gugunawin na ng Diyos ang daigdig na ito ngayon, wala pong kaluluwa o wala pong tao, okay, wala pong tao na matitira at maliligtas sa daigdig na ito. Kumbaga, yung kanyang pag-ibig ay hinahabaan pa para lang maabot ang bawat isa po sa atin. Dahil kung hindi paiiksiin, kung hindi pahabain ng Diyos, no, ang mundong ito, lahat po ay wala pong maliligtas at wala po makakaabot o wala po makakarating sa buhay na walang hanggan. Kaya ang daigdig na ito ay nananatili pa rin. Hindi pa ginugunaw ng Diyos sapagkat marami pang tao ang nais niyang abutin. Kahit saang sulok sa mundong ito, as long na siya po'y nakikinig sa salita po ng ating Panginoon. So ang Diyos po ay mahabagin na hanggang ngayon ay hindi pa niya ginugunaw ang daigdig na ito. Okay? The love of God is boundless and infinite as God Himself. Okay, ang kanya pong pag-ibig, ang pag-ibig po ng Diyos ay wala pong limitasyon. Ang kanya pong pag-ibig ay walang hanggan. Hanggang ang tao po ay marunong lumapit sa Diyos o lumapit sa Kanya. So ang kanya pong pag-ibig, mga kapatid ko, ay wala pong limit at walang hanggang. Ang kanya pong pag-ibig. Hanggang ang tao po'y lumalapit sa Diyos, ay inaabot pa rin ng Diyos ang taong ito na sa Kanya'y lumalapit. There is no such thing as finding where the love of God ends. Okay? No one knows the time. Okay? Wala pong nakakaalam, no, kung kailan po mag-e-end ang pag-ibig po ng Diyos at ang daigdig na ito. Kaya nga ang bawat isa po sa atin, patuloy na inaabot ng Diyos sa pamamagitan ng pakikinig ng salita po ng ating Panginoon. Okay? So the purpose why we are sharing the Word of God in this page, because God wants us to hear His Word. That until now, He's still waiting for you. Okay? That's why God is still waiting for us. So this is the way. No? Ito po yung kaparaanan ng Diyos na maipaabot yung kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagbabahagi po ng salita ng ating Panginoon. So ito po yung ating ginagawa, na maibahagi yung kanyang nais ipaabot sa bawat isa po sa atin, na ang tao po ay mayroon pong hangganan, ang tao po ay hindi po mananatili sa daigdig na ito, ang tao po ay mayroong patutunguhan, ang tao po ay mayroong hangganan, at ang hangganang ito ay ikaw mismo
ang gagawa ng paraan upang ikaw ay makarating doon sa buhay na walang hanggan. The love of God, ang pag-ibig po ng Diyos ay patuloy po na nanatili hanggang sa ating kasalukuyang panahon. Kaya nga, habang ang pag-ibig ng Diyos ay nanagana pa, sana po ay hindi masayang o hindi po mawalan ng kabuluhan. Okay? Ang kanya pong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo para tubusin po tayo sa ating mga pagsalangsang o sa ating mga nagawa na hindi kaaya-aya sa harapan po ng ating Panginoon. That's letter A, the love of God. And the second one was the love of God to the whole world. Ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanglibutan. Okay? Ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanglibutan. Praise the Lord. So yan po, no? Ang ating pong pangalawang pag-uusapan ay ang pag-ibig po ng Diyos sa buong sanglibutan. Our key verse is from John chapter 3, reading from verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Okay? Ganun na lamang po ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang sariling buhay. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. And who is that? That is Jesus Christ. Okay? That whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. At ang sino man ang siyang maniniwala o magtitiwala sa salita po ng ating Panginoon na ibinabahagi sa bawat isa, siya po ay hindi mapapahamak. Doon sa mga tao, to those people around the world na nagmamahal po sa Diyos, sila po ay hindi mapapahamak. Doon sa mga tao na patuloy nagmamahal sa Diyos at patuloy nakikinig sa salita po ng ating Panginoon, ang sabi na, that whosoever, ang sino man. Okay? So, talaga, ang sino lang. No? God is good. Ang Diyos ay mabuti sapagkat tayo ay hindi po ginawang robot ng Diyos. God give us a free will to choose. Okay? Binigyan po tayo ng kalayaan ng Diyos na pumili sa ating bawat gagawin o sa ating ginagawa. So, tayo po ang pumipili sa ating buhay. No? Tayo po ang pumipili sa ating tinatahak na daraanan. No? That whosoever believeth in Him should not perish. Ang sino man naniniwala at nanampalataya sa Kanya ay hindi po mapapahamak. Doon sa mga tao na sumusunod at nagmamahal sa Diyos ay hindi po mapapahamak. Bagkus ang sabi niya, but have everlasting life. Ngunit siya'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So this is the promise of God if we believe and we believe and we believe to His Word. Hindi po siya mapapahamak.
Bagkus, this is the promise, but have everlasting life. Doon sa mga tao naniniwala sa salita po ng Diyos, sila po ay hindi po mapapahamak. Ngunit, ang sabi niya, mayroon pong, siya po'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan na ito po ay nawala sa tao. Kailan? Nung ang tao po ay nagkasala po sa harapan po ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanilang pagsuway sa kautusan ng ating Panginoon. So this eternal life was lost to men because of their disobedience to the commandments of God in the time of the Garden of Eden. But through our Lord Jesus Christ, sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Hesukristo, nais niya muli maibalik ang buhay na walang hanggan ito sa pamamagitan ng kanya pong salita at pagsunod ng tao sa salita po ng Diyos. Praise God. Praise the Lord. God loves the whole world. Okay? Mahal po ng Diyos ang sangliputang ito. Kaya nga, ang mundong ito ay, if you imagine, sa bawat pag-ikot ng mundong ito, okay, kung wala pong nagkukontrol dyan, kung wala po ang Diyos na nagkukontrol sa daigdig na ito, lahat po ay mapapahamak. Ngunit, dahil po sa pamamagitan ng pag-ibig po ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin, tayo po ay patuloy na minamahal ng ating pong Panginoong Diyos. God loves the world. This is not an expression of love for the physical universe, but love for the entire human race. God is not exclusive in His love. So yung pag-ibig po ng Diyos ay hindi lamang po limitado sa isang tao. Okay? Hindi lamang po limitado sa isang tao. Ang pag-ibig po ng Diyos ay hindi lamang po sa iisang tao, kundi sa lahat ng tao. Kumbaga, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lang private yan. No? Exclusive. Para po sa lahat. Para maabot niya po ang lahat ng tao. No? God loves not the Jew only. Actually, ang pinaka-juicy lang talaga na minahal ng Diyos. Okay? Walang iba kundi ang bayang Israel. But because of His love through our Lord Jesus Christ, napasalin na po ang Hintay. Okay? Ang Gentiles. The love only for the Jews. Okay? Sa mga Hudyo lamang po yan. Ngunit dahil sa pagmamahal ng ating Diyos, pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo, tayo po ay nagkaroon ng bahagi sa pagmamahal po ng Diyos. We are a Gentile. Okay? We are Gentiles. We are not Jews. But we are the Gentiles. It becomes of salvation, hindi po tayo kasali pagdating sa kaligtasan po. Because Hudyo lamang po ang may karapatan sa kaligtasan po na ipinagkaloob ng Diyos. But in our generation, in the New Testament, okay, sa bagong tipan, praise God, ang bagong tipan ay para po sa isang tulad nating mga hintil.
God's love not the Jew only, but also the Gentiles. God's love reaches out to all men regardless of their colors, nationality, race, culture, customs, or religions. Oh. So kahit ano daw yung kulay natin, kahit ano daw yung nationality natin, anong lahi tayo, no? Ano yung ating culture, ano yung ating mga customs, or ating mga religion that becomes of religions, God is not looking to that kind of culture or nationality, colors, or religion. He's not based on that kind of colors, nationality, race, cultures, customs, or religions. He's not looking on that. The little word so is a very expressive in John 3:16. One cannot ever fully understand the deep and extent of love expressed by this one literal. Okay? So, see? Ang Diyos ay hindi po nakabase doon sa tinatawag na kultura ng isang bansa. He's looking to your obedience to the Word of God. Praise the Lord. So the first one, God is love, and the second one, God's love, the whole world. And the third one was God loves the sinners. Okay? Mahal po ng Diyos ang mga makasalanan. Why He come to this earth? Because of His love. According in Romans chapter 5, reading from verse 8, but God commanded His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Sapagkat ipinagtagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig nung tayo po ay mga makasalanan pa, ang ating Panginoong Hesukristo ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo dahil sa pag-ibig niya o para sa kanyang pagmamahal sa bawat isa po sa atin, mga kapatid. So yan po yung pag-ibig na ipinagtagubilin ng Diyos sa bawat isa po sa atin. But God commanded His love toward us while we were yet sinners. Christ died for us. So dahil po sa ating pagkakasala o pagkakamali, ang ating pong Panginoong Hesukristo, okay, ay namatay para po sa ating mga pagsalangsang o sa ating pong ating pong kasalanan. Okay? 1 Timothy 2:4, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Nais niya po na ang bawat isa sa atin ay maligtas at malaman ang katotohanan ng ating pong Panginoong Hesukristo ay nagmahal sa bawat isa po sa atin. At yun po ang kanyang ginawa doon sa krus
ng Kalbaryo upang mahalin ang bawat isa po sa atin. God does not love sin. Okay? Hindi po minamahal ng Diyos ang kasalanan. Ngunit, ang sabi niya, but God loves the sinners. Hindi niya po mahal ang kasalanan. Ngunit mahal po ng Diyos ang bawat gumagawa ng pagkasalangsang sa kanyang harapan. This is the marvelous truth that brought about God's plan of salvation. Ito ang kagila-gilalas na katotohanan na ibinigay ng Diyos para sa atin upang sa plano ng kaligtasan ng bawat sa ating mga kapatid. This is the truth that has down upon the heart of countless sinners and brought them to repentance. Praise God. So ito po yung katotohanan, no? Na pinaalala po sa atin sa mga tao na nakakagawa ng kanila pong pagkakamali. Ito po'y para sa kanila o para po sa atin, para po malaman natin na tayo pala ay walang saysay sa harapan po ng Diyos. But because of His love for His people, because of the love of God, why we are still here because of God's love. The greatest force upon the earth is love. Human love can do more than anything else that man can do. When they understood just how much higher God, love is the human love, and one can begin to appreciate in a measure at least the power of God's love for the lost. If it were not for this, there would not have been a Calvary. See? Kung wala pong nagkasala doon sa lumang tipan, at kung wala pong pag-ibig ng Diyos sa ating kapanahunan, wala pong maliligtas. At wala pong Calvary na mangyayari para tubusin po ang bawat isa po sa atin. Wala pong, praise God,